Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal al-Qiyamatul Kubra, yung mismong araw na ng paghuhukom. Sa tinatalakay na natin yung pagsisimula na ng araw ng paghuhukom. Natapos na yung dalawang pag-ihip ng trumpeta. Yung unang pag-ihip, mamamatay ang mga buhay o yung mga namatay na at iba pang mga naisin ni Allah mawawalan ng malay. At sa pangalawang pag-ihip, mabuhay lahat o magkakamalay. Siyempre iba pang mga na naisin ni Allah na mangyari. Kasama na siyempre dito itong sinimulan na nga natin, yung pagkabuhay muli. So with regards doon sa atin sa mga tao, so yun naman talaga yung yung maraming mga dalil kung ano yung mangyayari sa atin. Tungkol sa iba pang mga bagay, hindi na masyadong nabanggit. Ito naman talaga yung concern natin, kumbaga, magiging bahagi ng ating pananampalataya kung paano tayong bubuhayin muli at ano yung mga pangyayari doon. Sa mga tao nga, tatayo mula sa kanilang mga libingan. Parang katulad lang din nung nagising mula sa pagkatulog. Iba't-iba pang mga paglalarawan dito. At karagdagang mga detalye wakad ja'at al-ahadith mukbiratun bi annahu yasbikun nafkat athaniya fi sur nuzulu ma'in minas sama. So nababanggit sa ilang mga hadith na bago raw yung pangalawang pag-ihip sa trumpeta, uulan daw ng tubig mula sa langit. Uulan ng tubig mula sa langit. Sabihin, kumbaga, ito yung yasbiku an-nafkatu athaliya. So kumbaga, yasbiku, ibig sabihin mauuna itong mangyayari. Mauuna. Parang nakalito nihintong ibig sabihin. Kasi pwedeng yasbiku, mauuna, o yung pag-ihip ang mauuna. Yan, siguraduhin nga natin. O yasbiku nafkatathaniya. So mauuna. So bago ihipan yung trompeta ng pangalawang ulit, babagsak yung ulan mula sa langit. Fatunbitu minhu ajsadul ibad. At mula rito, yung mga katawan daw ng mga alipin ni Allah, lalong-lalo ng mga tao, ay mabubuo muli. So nagsisimula ng mabuo yung katawan ng mga alipin ni Allah bago pa man ihipan yung bago pa man yung pangalawang pag-ihip ng trumpeta. Mabubuo yung kanilang katawan. Pero syempre wala pa naman silang buhay. 'Di ba? Kumbaga walang contradiction dito. Kasi nauna lang nabuo yung kanilang katawan pero hindi pa sila binubuhay muli. Hindi pa sila binubuhay muli. Siniulat ito sa Sahih Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yunfakhu fis sur. Pagkatapos ay iihipan ng tambuli o ang trumpeta, fala yasma'uhu ahadun illa asga laytan wa rafa'a laytan. So ang trumpeta daw, ang tambuli ay iihipan at walang sino man ang makakarinig nito liban na lang na ikikiling niya yung kanyang ulo. Kumbaga, ganun siyang maaring kumbaga, sa pagkabuhay muli, ganun yung itsura niya o yung anyo niya. Kumbaga. Wa awwalu man yasma'uhu rajulun yalutu hauda ibilihi. At kumbaga, ang kauna-unahan sa mga makakarinig dito ay yung tao na nag-aayos ng inuman ng kanyang mga camel o kainan. Fayasik. At mawawalan ito ng malay. O sa iba pang kahulugan, syempre mamamatay. Wayasikun nasu. At mamamatay din ng mga tao, mawawalan ng malay. Thumma yursilullahu. At ipapadala ni Allah. O qala yunzilullahu. Mataran ka'annatalla awdil. Pagkatapos ito, ipapadala ni Allah yung ulan. Nabanggit na natin itong hadith nung nakaraan.
na parang tal, parang hamog, odil, parang anino. Na parang anino. So, ibig sabihin, itong anino na ito at yung hamog ay mangyayari pagkatapos ng unang pag-ihip. Siyempre, bago yung unang pag-ihip. Si Nu'man, siya yung nag-ulat nito, si Nu'man bin Bashir. Siya yung nagdududa kung sinabi ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yursil o yunzil. Na pareho lang naman kahulugan. Papadala ni Allah yung ambon o yung hamog o yung anino o ipapababa niya ito. Either way, pareho naman. Ang importante, itong sumunod na bahagi ng hadith. Ano mangyayari kapag dumating ang hamog na ito o yung anino na ito? Patumbitu minhu ajsadun nas. At tutubo sa pamagitan ng ambon na ito o yung hamog ang katawan ng mga tao na nasa libingan. O kahit yung mga hindi na ilibing. Basta lahat ng namatay, kumbaga, mabubuo yung mga tao. Parang ang sabihin nila, yung paghahalin tulad talaga sa sa pagkabuhay muli ng katawan ng tao. Parang yung buto ng halaman, 'di ba? Yung buto ng halaman, usbong yun kapag nabasa. Yung toge, 'di ba yung toge? Munggo yun na binasa ng konti, hinintay ng ilang araw. So bago pa siya tumubo magiging halaman, ginawa na siyang gulay, toge. So parang ganun. Thumma yunfakhu fihi ukhra fa idahum qiyamu yandurun. At pagkatapos nito, kumbaga habang nabubuo yung katawan ng tao, siguro timing lang din mangyari kapag nabuo na yung katawan ng tao. Iihipan ng isa pang ulit at sila ay tatayo na mga nakatingin o naghihintay kung anong mangyayari. Nakatingin o naghihintay kung ano ang mangyayari. Sige, doon sa araw ng paghuhukom, babangon tayo na parang parang nagising lang sa pagkatulog. Talagang kumbaga, nakapangilabot isipin, kumbaga. At yung pagkagising na yun, may kasamang ang gulat, kumbaga gulat. At yun nga sa iba pang mga aya, na ang ilan sa mga tao, yung mga tao, magigising na parang lasing, wamahum bisukara, pero hindi naman sila lasing. Sabi sa tafsir, maaaring yung kumbaga paggising natin, disoriented tayo, hindi natin alam kung nasaan tayo, hindi tayo makakatayo ng maayos. Nakatulad ng din ng yung bagong gising, di ba? Yung bagong gising, pwedeng mapapabalik yun ng tayo, tapos biglang matutumba. Kasi kumbaga maaaring hindi pa siya handa sa pagtayo at iba pang mga nangyari sa kanya. So ganun mangyari yung pagtayo ng mga tao. Sa mga ganung pagkakataon, kumbaga marami kasing maraming analogy, maraming pagkakatulad yung pagkabuhay muli sa pagkakagising natin mula sa pagtulog. Marami. Kaya nga kaluluwa na rin nandun na. Babalik na yun. Pag tumayo sila, andun na rin yung kaluluwa nila. Kaya nga yung di ba, ang pagtulog talaga maliit na kamatayan na may tuturing. Kaya yung yung do sa aya sa Quran, yung mga tao nga kapag natutulog sila, wala yung kanilang kaluluwa sa katawan, nakahiwalay. Pero yung nanaisin ni Allah, ibabalik niya. Pinaparusahan sa libingan, katawan. Katawan. Kapag kamatay ng tao, pinaparusahan sila. Katawan. Pero andun na rin yung kaluluwa. Ibig sabihin, kumbaga, maaring nararamdaman na rin ng katawan nila, physical na katawan yung parusa. Pero Al-Gaib yun. Hindi natin kahit mga maglagay ng camera sa di ba sina Munkar at Nakir magtatanong doon pa lang, maaring may parusa na yung mga kuffar, di ba, tatanungin nila, hindi makakasagot, tas hahampasin sila ni Munkar at Nakir. Nandun yung kaluluwa nila. Nandun ang kaluluwa nila. Tapos na naman yun, hiwalay uli yung kaluluwa habang nandun sa sa barzak. Kasi halimbawa yung yung mga shahid, yung kaluluwa nila nasa paraiso. Pero yung katawan nila nandun sa barzak. Pero yung katawan nila nandun sa barzak, maaring nakikinabang din sa kung ano man yung kumbaga dudulutin ni Allah na mga pakinabang doon. Diba? Pagbubuksan ng bintana mula sa paraiso yung libingan nila. Ganyan din kuffar.
So maaring meron ding ano nga, yung kumbaga mararanasan talaga yung tao sa libingan. Kaya nga pinarusahan sa libingan, di ba yung hadith? Yung hindi nag-iingat sa pag-ihi, tsaka yung chismoso. O yun. Naglagay pa nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ano, yung dahon ng dates sa ibabaw ng libingan. Sabi niya hanggat hindi raw natutuyot yung dahon na yun, inshallah, mababawasan yung parusa sa kanya. Muslim yun na pinaparusahan, Muslim, sa libingan. So yung parusa sa libingan, kumbaga physical na nararamdaman din ng ano, ng tao. Wa in batul ajsad min at-turab ba'da inzalillahi dhalikal ma' alladhi yunbituha yumatilu in batun nabat. So yung pagkakabuo muli ng katawan ng mga tao mula sa lupa matapos ibaba ni Allah ang tubig na yun, matapos ipababa ni Allah ang tubig na yun, ang pagkakabuo muli ng katawan ng tao ay katulad ng kung paanong nabubuo o tumutubo yung halaman. So ito na nga yung analogy. Minal ard, mula sa lupa. Idha nazala alayha alma'u minas sama'i fid dunya. Na ang buto ng halaman, kapag nababasa ng tubig, doon siya nagsisimulang tumubo. Kaya ngayon ano, diba, yung munggo, kapag tuyo yun, hindi yung tutubo. Liban na lang siguro sobrang tanda na ng munggo, magkakaugat na. Actually, kahit anong gulay naman eh. Kung hindi siya mabubulok, maaaring tutubuan na ng ano eh, ng ugat. Patatas. Pabayaan mo yung patatas, hindi mo naluto. Patatas, carrots, sibuyas. Diba? Lahat eh, pwedeng magkaroon ng ugat. So, pwedeng ganun ang ano, analogy sa pagkabuhay muli. Walidha fa inna Allah qad akthara fi kitabihi min darbil mathal lil ba'thi wan nushur bi ihya'il ardi bin nabatat gabba nusulal gaib. Kaya nga dahil dito si Allah, marami siyang mga binabanggit na pagkakahalintulad sa pagkabuhay muli at ng kumbaga pagtubo ng halaman. Lalong-lalo na matapos na umulan. Maraming mga ayon, kabilang yun sa mga ayon na paulit-ulit na babanggitin kung paano binubuhay ni Allah ang lupang patay matapos siyang magpadala ng tubig. Halimbawa niya sinabi doon Suratul A'raf, verse 57, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushram bayna yada rahmatihi. Si Allah daw siya ang nagpapadala ng hangin bilang tagapagbigay ng magandang balita. Kumbaga na ang hangin na ito ay nauuna bago pa dumating ang kanyang habag. Bago pa dumating ang kanyang habag. Hata idha akallat sahaban thikalan suknahu libaladin mayyitin faanzalna bihil ma'u o faanzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat. At kapag itong ano na ito, itong hangin na ito ay magdadala ng ulap. Kumbaga, hangin kasi nagtitipon din ng ulap sa langit eh. Tinitipon niya. At kapag ang ulap na yon bumigat, nagsama-sama, di ba yung ulap kapag maaraw, kalat-kalat eh. Kapag maaraw, di ba kalat-kalat lang yung ulap. Pero bago umulan, magtitipon-tipon muna yan. Magiging ano siya, parang bulak na puti. Pero kapag ano na yan, sobrang bigat na, magiging parang bulak na itim. Yun yung ulap na may dalang ulan. At kapag naipon na ito, itutulak daw ito ni Allah, papupuntahin niya patungo sa lugar na patay. Kumbaga ito yung lupa. At dudulutin ni Allah na ito ay bumaba doon. At mula roon ay dudulutin ni Allah na tumubo ang iba't ibang mga bunga. Kadalika nukhrijul mauta la'allakum tadakkarun. Sa ganitong paraan ay pahayuin namin ang patay mula sa lupa o bubuhayin namin muli ang patay mula sa lupa. Yung ngayon sa pamagitan o pwede na sa hudyat, yung sa pamagitan ng tubig na yun mismo, maaaring may direktang epekto na yun sa katawan ng tao o hudyat yun ng kanilang pagkabuhay din muli. La'allakum tadakkarun, upang kayo nawa ay makaalala. Upang kayo nawa ay
alala. At yun din naman sa isa pang aya, Surah Fatir, chapter 35, verse 9, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyitin faahyayna bihil ard ba'da mautiha. Sa panghuli inshallah, yung si Allah daw, Wallahu alladhi arsala riyaha fatuthiru sabahan fasuknahu ila baladin mayyitin faahyayna bihil ard ba'da mautiha. So si Allah daw nagpapadala ng hangin, at itong hangin na ito nagtutulak sa mga ulap. Inaangat nila ito, pinapatakbo. At tudulutin ni Allah na magpunta ang ulap na ito na may dalang ulan sa lupa na patay. At bubuhayin itong muli ni Allah matapos ang kanyang kamatayan, matapos ang kamatayan ng lupa na ito. Kadalikan nusyur, ganito ang pagkabuhay muli. So inihilin tulad ni Allah ang pagkabuhay muli sa pagtubo ng halaman. Alhamdulillah. So tutuloy natin insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.